Magandang hapon sa lahat at purihin natin ang Panginoon at tayo po ay nakapagpapatuloy po dito po sa ating online discipleship program at salamat sa Panginoon na itong ating mga aralin na ito ay nagiging kagamit-gamit sa bawat isa sa inyo at talagang yun naman po ang aking adikain mga kapatid na nagawa po itong mga araling pong ito, mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. Ito po ay, ang disenyo po nito ay sa pagdidisipulo, pagpa-follow up ng mga prospect, pag-Bible studies, okay, na mga pinapollow up, at talagang ito po ay alam pong magiging kagamit-gamit sa biyaya ng Panginoon. At purihin natin ang Panginoon na kayo po ay nakapagpapatuloy dito po sa ating pagtatalakay dito sa mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. So ngayon po ay tayo po ngayon ay nasa araling number 25, no? At purihin ng Panginoon at ulitin ko po, ito po ay 52 lessons at sana po ay matapos ninyo itong mga araling ito hanggang sa number 52. Okay. Ngayon dito sa ating topic ngayon sa lesson number 25 o araling number 25, ang topic po natin ay mga bulaang tagapagturo. Isinama ko po ito sa araling ito dahil mahalaga din po na tayo po ay maging aware, ma-inform, ma-well-inform po dito po sa bagay na to sapagkat marami po ang mga maling tagapagturo sa ating kapanahunan ngayon. Actually, mas marami po ang nahihikayat ang tao po, ang nature po ng tao, mas madali po niyang akapin yung mali kaysa sa tama. Okay? Kaya't ito po ay isinama natin sa araling ito para tayo po ay magkaroon ng kaalaman patungkol sa bagay nito. So katulad ng dati ay tanong, sagot, paliwanag, tanong, sagot, paliwanag. So bago tayo tuluyan talagang magpatuloy dito sa ating aralin number 25, mga bulaang tagapagturo, tayo ay manalangin saglit. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming pong salamat po sa oras pong ito. Salamat po sa pribileyo na kami po ay nakapag-aaral ng inyong mga salita. Basbasan niyo po, Panginoon, ang aming pagtatalakay ngayong oras pong ito. Purihin ka dakilang Diyos sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, muli po ay magandang araw po sa bawat isa po sa atin. So, dumako tayo sa unang katanungan. Lahat ba ng nagpapahayag ng Biblia ay nasa katotohanan? Ngayon po, dahil tayo po ngayon ay nasa tinatawag nating makabagong teknolohiya, talagang sa ating cellphone, sa ating laptop, sa ating computer, ay madali na po natin ma-access ang iba't ibang mga nagtuturo sa YouTube, sa Facebook, sa iba't ibang mga internet site, ay marami po tayong pwedeng makuha na mapanood at makita natin. Bagamat marami po ang available na ngayon na nagtuturo, pero nais ko pong ipaalam sa lahat na napakadelikado po ang panahon po natin ito. Bagamat marami tayong napapanood, na nakikita na nagtuturo ng banal na kasulatan, iisipin natin dahil Biblia yung kanyang binubuksan at kino-quote ng mga verses, iisipin natin na ito ay nasa katotohanan na. Kaya't ang katanungan lahat ba ng nagpapahayag ng Biblia ay nasa katotohanan? Ang sagot, hindi po. Hindi po lahat ng nagpapahayag na may daladalang Biblia, naglalakad, nag-house to house, ay iisipin na natin ito ay nasa katotohanan. Hindi po. Ngayon po, okay, ang Biblia ay nagbigay sa atin ng babala patungkol sa mga maling aral ng mga bulaang tagapagturo. Dito po sa Colossians, samahan niyo po kung buksan natin ang ating mga Biblia. Dito po sa Colossians chapter 2 and verse number 8 po, ay binigyan po tayo ng warning po ng Panginoon patungkol po dito sa bagay na to. Ang sabi po sa Colossians chapter 2 verse number 8, beware lest any man spoil you through philosophy. Alam nyo, ang mga pulpito ngayon ay punong-puno ng pagtuturo na ang naitataas ay ang filosofiya ng tao, ang galing ng tao, yung talino ng tao. Yun ngayon ang mapapanood mo sa mga YouTube, ito ngayon ang marinig mo sa mga pulpito ng mga churches. Okay? Pero sabi ng Bible, beware
lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So kaya tayo po ay pinag-iingat ng Diyos. Bakit po? Sapagkat marami po ang mali po ang nagtuturo. Okay? Maging sa iba pang mga talata sa Biblia po, sa Matthew chapter 24, maging ang ating Panginoon ay nagsabi po, no? Ito po, nais kong buksan natin ang Biblia natin sa Matthew chapter 24, verse 24. Ano po ang nakasaad sa Matthew 24, verse 24? Ito po, for there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Mga minamahal, napakadelikado po ang ating panahon ngayon sapagkat marami pong mga nagtuturo, gumagamit ng mga signs and wonders and miracles, at doon po mas madaling nahihikayat ang mga tao. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat po tayo eh. Dito po sa Matthew chapter 7, Matthew chapter 7 po, verse 22-23. Matthew chapter 7, verse 22-23, merong sinasabi dito po ang ating Panginoon sa verse 22, many will say to me in that day, maraming magsasabi sa kanya sa araw na yon, sabi, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Maraming mga tao na nagpapropesiya, gumagawa ng mga pagpapagaling, mga miracle crusade, and yet sabi ng Panginoon sa kanila, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye curse, ye that work iniquity. Kaya talagang hindi po lahat po ng makikita natin na nangangaral ay iisipin na natin sa katotohanan. Mga minamahal, si Jesus ay nagbigay sa atin ng babala sa mga bulaang propeta. Maging si Apostol Pablo po ay nagbanggit din patungkol dito. Nais kong buksan natin sa 2 Corinthians chapter 11. Tingnan po natin. Tungayan po natin sa 2 Corinthians chapter 11 ang ating pong mga Biblia. Dito po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13. For such are false apostles, deceitful workers, ito po'y nakakatakot, transforming themselves into the apostles of Christ. Kaya mas marami po ang nahihikayat ng maraming mga churches ngayon, mga denominations ngayon, na marami sila, punong-puno yung kanilang mga simbahan, sapagkat itong mga bulaang mga apostoles, ay nagtatransform sila na para bagang apostoles ni Kristo eh. Verse 14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Yan po ang napakadelikado eh. Dahil si Satanas ay nag-aanyo ng anghel ng kaliwanagan. Verse 15, therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Maging yung mga ministro niya, yung mga tagapagturo, mga pastor, mga preachers, ano mga tawag sa kanilang mga nangangaral, ay nagtatransform sila na parabang mga ministro ng katwiran ng Diyos. Kaya tayo po ay maging maingat sa bagay po ito. Kaya ang katanungan ni, lahat ba ng mga nagpapahayag ng Biblia ay nasa katotohanan? Hindi po. Now, dumako tayo sa pangalawang katanungan. Sa papaanong paraan dinaraya ng mga bulaang mga tagapagturo ang mga tao? Paano ba itong mga bulaang tagapagturo na ito ay nakakahikayat ng mga thousands of people? Okay? Paano? Okay? Sa pamamagitan ng mga filosofiya ng tao at mga aral na gawa lamang ng tao. Yun po yung problema eh. Okay? Dahil sa kanilang galing, sa kanilang talino, nahihikayat nila ang karamihan. Ang Biblia, ang ating pamantayan ng katotohanan. Ito ang magiging batayan natin upang malaman ang mga maling aral, mga minamahal. Now, kanilang pinagdududahan ang katotohanan ng Biblia. Ang unang-una, paano ba natin ito ma-discern? Paano ba natin ito malalaman na itong taong ito talagang wala sa katotohanan? Kapag ka po nagbibigay sila ng doubt sa salita ng Diyos. Kini-question nila yung sinasabi ng Biblia.
sinasabi nila ito, mali ito, ayan ay mali ang sinabi diyan. So yan, mag-ingat po tayo diyan sa mga taong yan sapagkat yan po yung mga pamamaraan para ma-detect po natin, ma-discern po natin yung mga taong ito ay hindi po sa Diyos kapag kanilang pinagdududahan ang katotohanan ng Biblia. Kapag sinasabi nila na itong Biblia ay maraming mali, hindi sila naniniwala na ito mismo ang salita ng Diyos, perfect, walang mali. Kapag sinasabi nilang ito ay mali, delikado po yung mga ngaral na yon, mga kapatid. Hindi sila naniniwala sa literal na impyerno. Yan po yung pangalawang paraan para ma-detect mo na kapag itong mga ngaral na to ay wala sa katotohanan. Kapag hindi po sila naniniwala na merong literal na impyerno na naglalagablab na apoy sa kabilang buhay, na ang taong makasalanan na nireject yung regalo ng buhay na walang gan na ginawa ng ating Panginoon at sila'y naniniwala na sila ay walang impyerno, nako, mag-ingat po tayo sa mga tagapagturo na yon. Naniniwala sila na maliligtas ang tao sa mga gawa. Yan po, nako, ang dami pong mga reliyon ngayon ang naglipana sa ating lugar, sa bawat lugar po natin, na kanilang itinuturo na hindi sapat yung ginawa ng Panginoon at kanilang itinuturo, tahasang itinuturo nila na ikaw ay maliligtas sa iyong kabutihan, sa iyong mga gagawin, sa iyong katapatan, sa kanilang simbahan, sa pag-anib nila, sa pagpapabautismo. Lahat ng yan ay kanilang itinuturo sa mga tao para daw maligtas ang tao. Ngunit sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, paano ba maliligtas ang tao? Alam ko sa ating mga mag-aaral ay pamilya na po sa atin po ito, pero nais kong muli po ay basahin ko po itong Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos, okay? At ito po ay biyaya ng Diyos through faith, and not of works, lest any man should boast. Hindi po sa mga gawa, sapagkat walang magagawa ang tao na pwede niyang gawin na makapagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan ng impyerno, sapagkat lahat ay makasalanan patungo sa impyerno. Walang reliyon na pwede niyang lapitan na maaaring makapagligtas sa kanya, walang simbahan pwede niyang pasukan para makapagligtas sa kanya, walang sino mang mga ministro o pari o anumang denominations na pwedeng gamitin niyang dahilan para siya ay makarating sa langit, maliban lamang sa ating Panginoon. Yung kanyang kasapatang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, yun lamang ang sapat para ang tao ay maligtas. So kapag merong naniniwala, ang kanilang paniniwala ay sa mga gawa, nako, mag-ingat po tayo diyan sa mga bulaang tagapagturo po na yan. And then, higit na matimbang sa kanila ang pakiramdam o feelings at hindi ang Biblia. Alam nyo mga kapatid, hindi po natin pwedeng pagbasihan po yung ating emotions, yung ating pakiramdam, sapagkat ang ating emotions po ay nagbabago depende sa sitwasyon. Kaya hindi pwede nating ito ang gagamitin nating pamantayan ng katotohanan, kundi ang magiging pamantayan po natin ay ang banal na kasulatan, mga minamahal. Ano-ano pa po mga kapatid? Meron po, sila ay naniniwala na ang Diyos ay nagpapahayag pa ng personal sa ating kapanahunan. Ito po, napakadelikado pa po ito. Ang mga bulaang tagapagturo po ay naniniwala pa rin sila na hanggang ngayon daw ang Diyos ay nagre-reveal pa ng kanyang mga salita. Nakakausap pa daw nila ang Diyos, nakikita pa daw nila si Kristo, nakakausap pa daw nila ang mga anghel. Yan po ay napakadelikado sapagkat tapos na po ang kapahayagan ng Diyos dito po sa banal na kasulatan. Ang Biblia po, ito po ang complete revelation ng Diyos para sa atin. Kaya't kung nais mong malaman yung kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan lamang ng banal na kasulatan, hindi po sa mga palatandaan na kung saan ay ating pong iniisip, yung iba ay nag-aantay pa na sila ay kakausapin ng Diyos. Yun po ay maling-mali po. Kapag may mga nagtuturo na ang Diyos ay nagpapahayag pa
sa kanila ay mag-ingat po tayo, mga kapatid. And then, walang pakundangan na itinuturo nila na sila lamang ang totoo at walang kaligtasan maliban sa kanilang reliyon. Yun po ang pinakadelikado. Sasabihin nila, sila lang ang totoo. Sa kanila lang ang kaligtasan. Yan po yung mga paraan para magkaroon tayo ng discernment na itong tagapagturong ito ay hindi po sa Diyos. Now, dumako tayo ngayon sa pangatlong katanungan. Paano natin sila makikilala? Okay? Kanina, yung mga pamamaraan, yung turo. Okay? Ngayon naman, paano natin sila makikilala? Sa kanilang mga ginagawa at itinuturo. Doon po natin malalaman, matidetect, matidiscern na itong taong ito ay hindi po sa Diyos. Okay? Balik po tayo sa Matthew chapter 7. Punta po tayo muli sa Matthew chapter 7, verse 15. Matthew chapter 7, verse 15. Ang ating pong mga Biblia. Matthew chapter 7. And verse number 15 to 20. Ibabasahin po tayo dito sa Matthew chapter 7, verse 15. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Mag-ingat tayo dito sa mga bulang propeta sapagkat nag-aanyo sila ng tupa ng Diyos eh. Okay? Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. So makikita natin, sabi sa verse 20, wherefore by their fruits ye shall know them. Makikita natin sila, makikilala natin ito sa kanilang mga ginagawa eh. Yung kanila bang buhay ay merong kabanalan, talaga bang makikita natin yung talagang yung spirituality ng kanilang buhay, kanilang binabaliwala ang pagtubos ni Jesus sa mga makasalanan. First, 2 Peter chapter 2, itong mga taong ito, hindi po sila naniniwala na yung ginawa ni Kristo na pagtubos sa mga tao ay sapat para maligtas. Kaya't kanila po itong binabaliwala, ini-ignored. 2 Peter chapter 2, verse 1. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies. Watch. Tignan po natin. Even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. So, mga minamahal, nakakatakot po itong mga tao ito sapagkat yung kasapatan na ginawa ng Panginoon ay kanila po itong nire-reject. Na samantalang yun po lamang ang tanging paraan para ang tao ay makaranas ng kaligtasan. Okay? Ang motibo ng kanilang pagpapagal ay dahil lamang sa salapi. Maraming mga tao po, 2 Peter chapter 2, verse 3, na ang dahilan ng kanilang pangangaral ay dahil po sa kayamanan, sa pera. Okay? Ang sabi sa verse 3, and through covetousness shall they with vain words make merchandise of you, whose judgment now for a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. Talagang may mga tao na ang motibo talaga ay pagkaperahan ka. Ang motibo nila ay yumaman sila, magkaroon sila ng material possessions. Tingnan pa natin sa verse 14. Having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, and heart they have exercised with covetous practices, cursed children. Tumutukoy po ito sa mga bulaang propeta. Ang kanilang, bagamat makikita mo, nagpapagal sila, pero ang dahilan ay para sa kayamanan, sa mga material na mga bagay sa mundong ito. Mga minamahal. Ano pa po? Ang kanilang mga buhay ay walang kabanalan. No? Makikita natin yung wickedness, yung talagang kasamaan sa kanilang mga ginagawa. 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2, verse number 10. 2 Peter chapter 2 and verse number 10. Sabi 2 Peter chapter 2
And verse number 10, but chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise government, presumptuous are they, self-willed, they are not afraid to speak evil of dignities. Kikita po natin yung mga bagay po na yan. Wala naman silang kaalaman sa mga nakasaad sa Biblia. Ito po ang delikado. Dala-dala po nilang Biblia, nagkukot po sila ng Biblia ng mga talata. Pero in reality po, wala po talaga silang nalalaman kung ano ba talaga ang tamang layunin ng Diyos, ano ba talaga ang katuruan ng Diyos. 2 Peter chapter 2 verse 1. Kasi po natin muli. Balik po tayo muli sa 2 Peter chapter 2 verse number 1. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring themselves swift destructions. And many shall follow their pernicious ways. Ang nakakalungkot, maraming mga taong susunod sa kanila eh. At sana po, wag po tayong mapabilang sa mga kanilang mga tagasunod. Itong mga bulaang tagapagturo na to, mga minamahal. At nais kong encourage po ang bawat isa dito po sa online discipleship program na magpatuloy po tayo, tapusin po natin itong aralin na to na hanggang na aralin number 52 para nang sa ganoon tayo po ay magkaroon ng malawak na kaalaman, maging matibay po ang ating pagtayo sa salita ng Diyos, mga minamahal. Ano po? At marami silang ipinapangako sa mga tao. Marami silang mga ipinapangako. 2 Peter chapter 2 and verse number 19. 2 Peter chapter 2 and verse number 19. Sabi 2 Peter 2:19, while they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption, for of whom a man is overcome of the same is he brought in bondage. Akala mo, napakaganda ng reliyon pala, ikaw pala ay magiging alipin, magiging bondage nila sa kanilang mga pamamaraan at maling mga kanilang mga itinuturo. So mahalaga po itong aralin pong ito, maging maingat po tayo at magpatuloy po tayong makinig talaga dito sa ating mga aralin nang sa ganoon ay lumawak po ang ating pong kaalaman, mga minamahal. Now, dito po tayo sa number 4. Ano ang dapat kong gawin upang hindi nila ako malinlang sa kanilang mga pamamaraan? Ano ba ang dapat nating gawin? Dahil maraming mga maling tagapagturo, mga bulaang tagapagturo, ngayon anong dapat nating gawin? Ito po, patuloy na mag-aral po ng Biblia. Paniwalaan mo ang nakasaad sa Biblia, ipamuhay mo ito, maging matyaga ka sa pagsasaliksik sa kasulatan. Sabi po ng ating Panginoon sa John 5:39. John chapter 5 and verse number 39 po. Tingnan natin. John 5:39. Ano ang nakasaad sa John chapter 5 and verse number 39? Says in verse 39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Saliksikin natin ang banal na kasulatan. Napakalaga po ito dahil dito makikilala natin ating Panginoon. Dito malalaman natin ang mga tamang katuruan. Acts chapter 17 verse 11. Acts chapter 17. Ito po yung mga paraan para po tayo ay hindi po maging biktima nila eh. Acts chapter 17 and verse number 11. Sabi sa Acts 17:11, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Napakalaga. Kaya nga, ini-encourage ko kayo, tuwing tayo po ay magkakaroon ng pag-aaral, ay nariyan sa inyong tabi ang Biblia at binubuksan din ninyo yung mga talata na binubuksan ko po para nakikita po ninyo. Amen po ba? Now, ito pa po iyo silang subukan. 1 John chapter 4. Paano natin sila, para hindi po tayo malinlang? Sabi po sa 1 John chapter 4. Ito po ang mga pamamaraan na nakalatag po sa banal na kasulatan.
1 John chapter 4, verse 1 to 3, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Verse 2, Hereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Verse 3, And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist, whereof you have heard that it should come, and even now already is it in the world. Kaya kapag yung pagka-Diyos ni Kristo ay kanilang dinideny, nako, delikado po yung mga tagapagturo na yan. Ang ating Panginoon po ay Diyos na nagkatawang tao. Maging mapagmasid po tayo. 2 Timothy chapter 2, ito po yung mga pamamaraan po na ating paghahanda sa ating sarili para hindi po tayo maging biktima nitong mga bulaang tagapagturo na to. 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 5. 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 5. Sabi diyan, For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Maging mapagmasid tayo, huwag po tayong basta-basta agad-agad tatanggapin natin agad sila. Titingnan po natin, magiging mapagmasid po tayo, mapag-observant po tayo. Manindigan ka para sa katotohanan. Pagdating sa katotohanan, nakita mo yung mga truths na ito, manindigan ka. Talagang tumayo ka dito sa salita ng Panginoon. Okay? And then, maging maingat sa kanila. Matthew chapter 7, verse 15. Matthew chapter 7 and verse number 15. Sabi sa Matthew chapter 7 and verse number 15, Matthew 7:15, okay? Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. So, maging maingat po tayo. Kasi, kala mo, tupa sila, yung pala, mga lobo pala sila, mga ang gawin sa iyo, i-devour, ikaw ay i-destroy, at kanilang gawing slave, at kanilang gawing pakinabang. Mga minamahal, napakano po. Kaya po, I hope na tayo po ay pinagpala dito po sa ating aralin natin nito, number 25, mga bulaang mga tagapagturo. Dito po at sana po ay nagpapatuloy po tayo at dito sa ating mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. So tayo po ay manalangin, dakilang Diyos. Maraming pong salamat po sa oras pong ito. Purihin ka, dakilang Diyos, na patuloy na ginagamit niyo po ang online discipleship program na ito para sa bawat mga believers na nais magpagamit para sa inyong gawain, Panginoon. Basbasan niyo po, i-bless niyo po ang kanilang mga buhay. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, minsan po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo po, mga minamahal. At God bless you all po.